dalawang batang Batanggenyong Congressman Recto ng Lipa, anak ni Gobernador at ni Secretary Recto, at ng unang distrito naman ng Batangas na si Congressman Libiste, dahil masyado hong matindi ang paratang ni Libiste sa mga magulang ni Congressman Recto, kaya si Batang Recto ay tumayo at sumagot, kaya nagkasagutan sila sa plenaryo ng Kongreso. Sure, I would just Ito like si to Recto. make a manifestation to set the record straight regarding the issues raised by my fellow representative from Batangas on the alleged issues that were narrated. First, while this representation recognizes the importance of legislative oversight, I believe that it is equally important that information shared in this plenary is accurately based on facts, not assumptions, not insinuations, and certainly not on incomplete information. Hindi po dapat ginagamit ang plenaryong ito upang lahat ng mga haka-haka o paratang na walang sapat na basehan. On the alleged ties between Congressman Edwin Gadiola and Executive Secretary Ralph Recto, their association is purely professional, as Congressman Gadiola is also a member of the House of Representatives and a fellow Batanggenyo. There are no personal interests involved, but only a shared commitment to fulfill their duties to their constituents. Walang katotohanan ang mga alegasyon ni Congressman Leviste na mayroon silang may mga maanomalyang transaksyon. Fake news po yan, Mr. Speaker. This representation is not privy to the motives of my colleague from the 1st District of Batangas, but let it be known, hindi po tayo basta-basta nagpapadala sa mga inimbentong issue dahil alam po natin kung ano ang katotohanan dito. In fact, I will not stand idly by and let these so-called facts be presented as truth. Let it be a reminder that Executive Secretary Ralph Recto has served as congressman and senator for decades, representing not only Batangas, but also the broader interests of the Filipino. And same goes for Governor Vilma Santos Recto. Mr. Speaker, and to all my colleagues here and to the general public, let us just focus on the facts and let us uphold the process. And most of all, let us keep our focus on our constituents and serve them with integrity. And on the subject of VAT, pagdebatihan po natin yan dito sa Kongreso. It is not the job of the executive. Galing ng our Batang job Recto, as salita. legislators, and we're always open for that. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, may I respond? Ayan o. Majority Leader. Ngayon natin ha. Mr. Speaker, may I respond? Mr. Speaker, I'd like to recognize the Congressman for the 1st District of Batangas, Thank you. Congressman Leandro Libiste. Sasagot ha. Sagot Unang-una po, ako po ay nagpapasalamat kay Congressman Recto na gusto niyang talakayin ito ng mas mahaba siguro sa Kongreso. Kaya sana magkasundo-sundo na lang tayo na magkaroon ng pagdinig sa Kongreso. Ipatawag natin ang iba nating mga kapwa Batanggenyo at sila ang pwedeng tumestigo tungkol sa mga kaugnayan ni na Secretary Recto at Congressman Garjola para hindi he said, she said at maglabas na ng mga resibo. Pangalawa, dagdagan ko din na hindi ko binanggit sa aking privilege speech kanina ang eleksyon sa Lipa alang-alang sa aking kasamahan. Pero para may konteksto tayo sa talakayan nito, sinabi sa akin ng ibang mga politiko sa Lipa na ang di umano'y ginastos ni Congressman Garjola at ng mga Recto sa Lipa sa 2025 elections ay umabot pa ng 1 billion pesos kasama na ang napakataas na presyo para sa bilihan ng mga boto. Hindi ko po alam ang totoong nangyari. Pinaparating ko lang ang sinabi sa akin at medyo mataas ang figure na natanggap ko. Yan ang mahirap, Congressman eh. Chismis pala eh. Marites pala ang dala mo, tapos diyan mo dinala sa plenary. Ay alam nyo, nasasaktan ako dito sa nangyayaring ito. Batanggenyo din po kasi ako eh. Eh dito sa aking naririnig na ito, eh parang mas kapanipaniwala, mas marangal magsalita. Itong Batang Recto. Si Congressman Recto, anak na Executive Secretary Recto at ni Vilma Santos, Governor ng Batangas. Eh kasi sinabi niya, nadinig ko. May nagsabi sa akin na bilyon ang ginastos. Ay, madali lang sabihin nyo. Kaya nga sinabi ni Congressman Leandro Libiste, hindi ka ba nakikinig? Ang sabi ni Congressman Recto, yan ay haka-haka lang.
walang resibo. Hindi yan totoo. Sa pantaha lang yan. Fake news yan. Yun ang mahirap. Ito alam mo, yan pa, marami hong salita dyan. Halos sumisigaw pa yan sa speech yan si Limbiste. Congressman Limbiste, para naman kapanipaniwala ka, maglabas ka ng resibo. Huwag yung general accusation, pangkalahatang paratang. Mabigat talaga yan. Isipin mo, sinira mo pamilyang Recto, gobernador, executive secretary at congressman, anak na congressman ng Lipa. At yung Guardiola na taga Batangas ting party list. Tapos sinabi mo pa na maraming politiko ang vote buying kaya nananalo. Ang tindi ng akusasyon mo. Para tanga, maglabas ka ng resibo. Tapos ngayon nananawagan kang tulungan ka at mag-imbestiga. Paano mag-iimbestiga yung mga kasamahan mo, inupakan mo? Paano ka susuportahan, inakusahan mo na vote buying yung mga politiko dyan sa Kongreso at sa iba pa? Naku, itong batang libisting ito mukhang pabigla-bigla sa aking observation. Sa totoo lang, ang pagpaparatang madaling sabihin. Ang pagpapatunay napakahirap gawin. Katulad yan. Sabi niya, ayaw ko nang isama yung congressman ng Lipa. Pero nabalitaan ko, ganito. May nagsabi sa akin ganito. Di marites. Chismis yun. Kung libiste. Dapat sinabi mo, sige, ayaw ko sanang patulan yung Tagalipa dahil kasamahan ko dito. O ito yung resibo. Ito yung ebidensya, gumastos ka ng 1 billion. Di ba ka maniwala ang tao? Kaso hindi Inamin mo rin nabalitaan mo lang. May nagsabi lang sa iyo. Kung mga chismosa ay nagkwento sa iyo, tapos ginamit mo yan at sinasabi mo ngayon sa intalumpati, delikado yan. Baka mamaya kuryente yan dala ng solar business mo. Fake. Delikado yan, di ba? So again, walang personalan issue lang. Ako'y nalulungkot din sa away na ito. Kasi hindi biro. Executive Secretary, matagal na congressman at senador, Rap Recto. Governor Vilma Santos, haligi ng pelikulang Pilipino. Ilang beses nang naging gobernador ng aming lalawigan. Yung kanyang anak ngayon nagsasalita, congressman ng Lipa. At itong batang Libiste, anak ni Tony Libiste, anak ni Loren Ligarda. Si Tony Libiste ay dating gobernador din ng Batangas para sa inyong kaalaman. At itong batang Libiste ngayon ni congressman ng 1st District ng Batangas. Pero ang kanyang dala-dala sa ngayon sa aking observation, pasintabi ng Congressman Libiste, marites ka, chismis pa lang, wala ka pang dokumento, ilabas mo ang resibo para maniwala ang mga tao, not only Batanggenyo. Dahil ang sinabi mo, maraming politiko nananalo, gumagamit ng daan-daang milyon vote buying. Napakabigat na akusasyon yan. Pag sinabi mo ang politiko ay may vote buying, so mula presidente hanggang barangay chairman, noong araw at saka ngayon, mahirap patunayan yan. Gumagana ba yung solar power mo? Baka palpak yung solar power mo. Mukhang hindi nararadar, hindi na monitor yung resibo, puro akusasyon lang. Ingat lang, pero good luck sa inyo. Linisin nyo ang Batangas, huwag nyo sirain ang Batangas. Dahil ako'y Batanggenyo rin.